Paano ba? Ano ang dapat gawin kapag in love ka sa dalawang tao? Shoutout to Rolly Capus, Cheyan Pacoma, Juliet Ann Lepiten, and Melody Navarro. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos, and follow our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Gawin number 1. Tingnan ang anumang pagkakaiba sa pagmamahal mo sa dalawang tao. Kung sa tingin mo ay mahal mo silang dalawa, maaaring iba-iba ang iyong emosyon na nararamdaman sa bawat isa. Posibleng mas masaya ka kapag kasama mo yung isa, o di kaya naman ay mas feeling mo nagiging mas mabuti kang tao kapag kasama mo yung isang tao. Nai-inspire ka ba dun sa pangalawang tao kaysa sa dun sa nauna? Imposible na pantay sila sa lahat ng bagay. Kailangan mong tingnan kung ano yung mga pagkakaiba ng nararamdaman mo para sa kanila. Ang pagkilala sa iba't ibang mga kadahilanan ng iyong pagkagusto ay maaaring makatulong sa iyo na malaman kung paano magpatuloy sa iyong desisyon. Ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Yung kinikilig ka o yung komportable ka na? Kasi kung mas mahalaga sa iyo yung kinikilig ka, syempre lahat naman ng bagay na bago ay nakakakilig. Syempre sa lahat ng umpisa ng relasyon ay nakakakilig. Pero over time, magiging komportable ka rin dyan sa taong balak mong ipalit sa original mo. Kaya mag-isip-isip ka bago ka gumawa ng desisyon. Halimbawa, ang iyong kasintahan ay maaaring nagdala sa iyo ng katatagan, ngunit ang iyong pag-ibig sa kanya ay maaaring parang sa pagkakaibigan lamang. Maaari ka magkaroon ng pagkagusto sa ibang tao na wala sa iyong kasalukuyang relasyon kung ganon. O baka naman, maaari itong madala sa pag-uusap sa iyong current na partner. Baka masyado lang kayong naging routine, masyado lang naging paulit-ulit ang ginagawa nyo na magkasama, at panahon na para mag-iba lang kayo ng routine o ng ginagawa nyo. Maybe try new things, maybe go out on a vacation, di ba? Or sabi mo sa kanya that you feel neglected. Dahil kung mahal ka talaga ng partner mo, gagawa yan ng paraan para mag-improve ang relasyon ninyong dalawa. Gawin number 1, tingnan ang anumang pagkakaiba sa pagmamahal mo sa dalawang tao. Gawin number 2, isipin ang iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Maaaring ang iyong mga gusto at pangangailangan ay hindi nakakamit sa isang relasyon. Kunyari, sa una mong relasyon, posibleng gusto mo yung naipagluluto ka, yung naaalagaan ka na parang alaga ng iyong ina, pero hindi ito mabigay ng original mong partner. Kaya ba itong ibigay nung babae o nung lalaki na gusto mong ipalit sa kanya? Ikaw lamang ang makakatukoy kung ano ang gusto at kailangan mo mula sa isang romantikong relasyon. Wala namang ibang makapagsasabi niyan. Kailangan alamin mo sa sarili mo kung ano ba talaga ang priority na hinahanap mo sa bawat isang makakapareha sa buhay. Kailangan mong malaman kung ano yon bago ka makapagpatuloy sa iyong desisyon. Mag-ingat-ingat lang dahil kung pinagsasabay mo sila, may posibilidad na pareho silang mawala sa iyo kapag nalaman nila na hindi pala iisa ang taong mahal mo, kundi dalawa. Gawin number 2, isipin ang iyong mga pangangailangan at kagustuhan sa iyong partner. Gawin number 3, isaalang-alang kung maituturing itong emotional affair. Kung kasalukuyan kang nasa isang relasyon, ang pagmamahal sa dalawang tao ay maaaring magdulot ng mga problema sa relasyon mo, pati na rin dun sa bago mong babae o lalaki na nagugustuhan. Kung ikaw at ang iyong kasintahan ay pribado sa inyong relasyon, ang pag-ibig sa ibang tao ay maaaring makabuo ng emotional na affair. Kumbaga, hindi lang physical na attraction ang meron mo para dun sa pangalawang tao, kundi na-enjoy mo rin ang company niya at nagko-confide ka na sa kanya bilang isa ring best friend. Maaari itong maging sanhi
ng pagtataksil para sa iyong kasalukuyang karelasyon. At kapag nalaman niya to, maghanda ka dahil posible kanyang iwanan. Wag kang magtaksil kung kaya mo dahil kapag pinagsabay mo talaga sila, may posibilidad na pareho talaga silang mawala sa'yo. Gawin number 3, isaalang-alang kung maituturing itong emotional na affair. Gawin number 4, suriin kung ang iyong nararamdaman para sa iyong kasintahan ay humuhupa. Kung umiibig ka sa dalawang magkakaibang tao, maaaring ito ay isang babala sa iyong kasalukuyang karelasyon dahil hindi ka naman papatol at mag-e-establish ng tunay na relasyon sa pangalawa mo kung masaya ka pa dun sa nauna. Kung ngayon lang ito nangyari sa iyo, maaaring humuhupa ang iyong pag-ibig sa iyong kasalukuyang kasintahan o yung original mong girlfriend o boyfriend. Kung merong mga problema sa inyong relasyon, ang iyong pagkagusto sa ibang tao ay maaaring magbunga. At dahil sa bago nga ito, hindi mo pa alam kung ano yung mga magiging problema nyo sa hinaharap dahil nandun pa kayo sa kilig stage, baka matalo ang original mong partner doon sa tug of war between doon sa bago at saka doon sa luma. Pero mag-ingat-ingat nga po kayo dahil baka ma-realize nyo lang kung ano yung halaga ng original mong minamahal kapag wala na siya. Gawin number 4, suriin kung ang iyong nararamdaman para sa iyong kasintahan ay humuhupa o humupa lang ba siya dahil na-distract ka sa ibang tao. Before we continue to gawin number 5, maikling patalastas lang po, find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Malaking tulong po yan para sa ating channel. Let's continue with gawin number 5. Talakayin ang iyong damdamin sa isang therapist. Kung ang iyong kasintahan ay umaasa ng katapatan sa iyo, ang pagmamahal sa ibang tao ay isang malaking problema. Kumbaga, inuuna mo ang pagmamahal mo sa iyong sarili kaysa sa pagmamahal mo sa partner mo. Kung iisipin mo, ay sigurado naman talaga masasaktan siya sa ginagawa mo. Kung di mo na alam ang iyong gagawin, ang isang therapist ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa iyo. Ang isang therapist ay maaaring makatulong sa iyo na malaman kung paano ayusin ang iyong nararamdaman at magpatuloy sa inyong relasyon. Gawin number 5, talakayin ang iyong damdamin sa isang therapist o professional na counselor. Gawin number 6, kausapin ang iyong kasintahan kung komportable kang gawin ito. Sa ilang mga kaso, maaaring kausapin mo ang iyong kasintahan tungkol sa iyong nararamdaman. Kung naniniwala kang ang iyong nararamdaman ay isang banta sa inyong relasyon, dapat kang magkaroon ng masinsinang pag-uusap sa iyong kasintahan kung paano magpapatuloy. Kasi, lalo na kung matagal na kayo, dapat may say din siya sa relationship ninyo, hindi lang yung ikaw lang ang magdedesisyon. Kunyari, kung medyo natatabangan ka na sa relationship ninyo, kung napag-usapan nyo yan, at least may pagkakataon yung nagmamahal sa'yo na orihinal na subukang ayusin ang problema yung dalawa. Piliin ang tamang oras upang makipag-usap at alisin ang mga nakakagambala. Huwag mong itago ang katotohanan, maski na medyo syempre natatakot kang baka magalit siya, pero karapatan niya yun dahil dun niya lang malalaman at dun siya makakapag-desisyon kung willing ba siya na ipaglaban din ang relasyon ninyo at subukang gawin yung mga feeling mo ay pagkukulang niya sa'yo. Gawin number 6, kausapin ang iyong orihinal na kasintahan kung komportable kang gawin ito. Gawin number 7, pumili. Isipin ang iyong mga layunin sa buhay. Piliin ang taong ang mga layunin ay mas naaayon sa'yo. Isipin ang impact ng dalawang tao sa buhay mo. Sa isang romantikong relasyon, malaki ang naiimpluwensya ng ibang tao. Kung nahanap mo ang isang tao na may mabuting impluwensya sa iyo, ang taong iyon ay maaaring tama para sa iyo. Dapat mo ring isaalang-alang ang iyong nararamdaman para sa isang tao. Gawin number 7. Pumili ka ng isa dahil hindi naman pwede na dalawang tao ang iyong mamahalin. Unfair yon para sa partner mo at dun sa bagong
tao na minamahal mo. At maliban dito, syempre may karma rin na babalik sa'yo. Kaya gawin number 7, pumili. Gawin number 8, ipaalam sa taong hindi mo pinili na gusto mo siyang kausapin. Kung nakapili ka na, dapat mo itong ipaalam sa taong hindi mo napili. Mas mabuting makipag-usap ng harap-harapan kung komportable kang gawin ito, kaya ipaalam mo sa kanya na nais mong magkaroon ng isang seryosong talakayan. Halimbawa, maaari ka mag-text ng, "Hi, gusto ko sana makausap ka hanggat maaari. Libre ka ba bukas?" Mamili ng tama ring lugar, yung public na area na konti lang din ng tao para hindi siya mapahiya kung sakaling sabihin mo na nga ang bad news sa kanya. Magigilty ka kapag ginawa mo ito, posibleng iyakan ka ng partner mo, posibleng magmakaawa siya sa'yo, pero you owe it to your partner. And you owe it to yourself and to your new relationship na nagpaalam ka ng maayos doon sa taong hindi mo napili. Nang sa gayon ay hindi ka na gagambalain ng taong iyon sa bago mong buhay. Gawin number 8, ipaalam sa taong hindi mo pinili na gusto mo siyang kausapin. Maraming salamat sa pagnood. Special thanks to Ashley Julian for being a monthly supporter of our channel. Kung gusto niyo rin po maging monthly supporter, please click the join button beside the subscribe button and we will mention you at the end of every video. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos and like our Facebook page, facebook.com/Paano Ba channel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasig Franchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS 125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Huwag din po natin kalimutan ng Xiaomi. Get additional discounts when you buy from the Xiaomi official global store using the link in our video description box. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.